Domino effect po yan. Tataas po ang economic ang ano natin sa economy, yung ating health services at yung ating edukasyon. Bakit ko po nasabing tataas? Kasi pag zero corruption po, hindi mahirapan sa pagkuha ng mga permit yan, business permit. Kaya ang investor maaakit na sa atin magnegosyo. Ngayon, hindi naman po lahat ng negosyo pwede sa atin. Alam niyo naman po na napakaliit na lang ng land area ng Olongapo. Pero, sisiguraduhin natin na yung negosyo magbubukas dito sa atin. Olongapo first. Una muna ang mamamayan ng Olongapo sa tatanggapin nila bago ang mga karatig bayan. Kasi isa po yan sa dahilan ng poverty, na wala ng trabaho. Bakit nga? Kasi pag malakas ang kumpiyansa ng mga businessman sa isang namumuno, alam nilang zero corruption, walang red tape. Kaya diretso pagkuha ng alam mga business permit at sigurado silang matutulungan sila ng lungsod. Bakit ko sinabing kasabi na rin yan, tataas ang antas ng ating health services? Kasi po, pag zero corruption, yung budget na para sa mamamayan, diretso sa mamamayan. Hindi po yan diretso sa bulsa ng iilan. Di diretso po yan sa inyo. Bakit ko po pinangangako yung zero corruption? Alam naman halos dito sa apat na sulok ng Olongapo. Ang barangay Gordonites po, magmula nang umupo si Kap, zero corruption. Siguro, hindi kaila sa inyo na kami man sa barangay, meron kaming utang na minana. Kulang-kulang 4 na milyon sa OADC. Pero sa ngayon po, halos mahigit 300,000 na lang po ang natitira. Kasi isa po ako negosyante. Alam ko po na pag-utang, dapat binabayaran para hindi masira ang kredibilidad mo sa tao. At isa pa po, yung ating mga livelihood. Paano po aangat ang buhay ng tao? Oo nga po, napakaraming kuha ng gobyerno, programa sa livelihood. Kaya lang, pagka-graduate ng tao, wala na eh. Sabihin, kaya nga, diyan sa libre, nag-aral yan, wala silang kakayahan para magbayad sa mga private. Ngayon, kung pag-graduate, bakit hindi ituloy-tuloy ng gobyerno yung pag-agapay sa tao? Halimbawa, 10 kayo, gumraduate kayo sa pananahe. O, eto, tigi-tigisang makina kayo. At gobyerno ang bahalang humanap ng pabrika na po pwedeng sa bahay lang kayo mananahe. Bakit po gusto ko sa bahay lang nananahe ang mga nanay? Alam na alaman naman po natin yan na sa ngayon po, halos sa karamihan dahil sa hirap ng buhay, hindi na lang si tatay ang nagtatrabaho, pati si nanay. Kaya yung responsibilidad ni nanay, kadalasan napapasa kay kuya o di kaya kay ate. At hindi natin nararamdaman, nagkakaroon ng pagre-rebelde yung ating mga anak. Kasi hindi natin namamalayan na aalis natin yung karapatan nilang matuto. Kaya ngayon, sa pagre-rebelde, akala nila pag nag-asawa sila ng maaga, nakaligtas sila sa responsibilidad sa kanilang mga kapatid. Hindi nila alam, mas malaking responsibilidad ang pinasok nila. Kaya po dumadami ang teenage pregnancy dito sa atin. Kasi talagang sa hirap ng buhay eh.
talagang kailangan magkatulong na talaga si nanay at si tatay. Napakaswerte nung mga meron lola. Dahil kay lola na iiwan kahit papano. Si ate, makakatapos ng pag-aaral. At isa pa po, alisin na po natin yung kulturang minana natin na halimbawa, pag babae ang panganay natin, babayaan na, hanggang high school na lang yan. Mag-aasawa din lang naman yan. Mali po yun. Dahil kung papansin ninyo po, mapa-pribado o mapa-gobyerno, ang karamihan po sa mga level ng supervisory, kababalihan po. Kaya, alisin na po natin yung minana nating kultura. Mali po na pagbabae, hanggang high school na lang yan, mag-asawa lang yan. Baka po hindi nyo alam, yan mismo anak nyo sinasabing mag-aasawa lang. Yan po ang hahango sa hirap sa buhay sa inyo. Siya pa po, yung pong ating pagpili ng leader na magtitimon sa ating gobyerno. Laging pag dumarating na eleksyon, yun ang sinisigaw ng karamihan. Actually, hindi naman po sa Olongapo lang yun. Halos sa buong Pilipinas. Puro pagbabago, pagbabago, pagbabago. Pero sa kaalaman po ninyo, dapat yung pagbabagong sinisigaw nyo, sa inyo unang manggagaling. Bakit po? Kasi kayo po ang bumoboto, hindi ang politiko. Kayo ang pumipili ng taong magtitimon sa ating gobyerno. Paano po ba ang tamang pagpili? Yung po bang kung sino yung pinakamalaki ibibigay sa atin? Patay tayo dyan. Wala po tayong pagbabagong aasahan pag ganyan ang mentalidad natin. Kasi kung magbibigay man yan sa inyo ng malaki, magkano lang po ang sahod ng mayor? Siyempre, dapat may return of investment po yan. Baka mamaya, mas malaki pa yung makuha, imbis na yung ginastos lang. Baka triple yan. Tama po. Ito pang isang sasabihin ko sa inyo. Ang ganda ng lungsod natin ngayon, ang daming ginagawang mga daan. Tama po yan. Pero, ang sasabihin ko sa inyo, kahit sino po ang manalong mayor, kayang lahat yung pinagagawa nila. Bakit po? May batas po tayo dyan. Yung 20% development fund na kung saan nanggagaling ang budget ng mga para sa infrastruktura. Ngayon, saan po tayo walang batas? Yung pong magserbisyo ka ng may puso at malasakit. At nagkataon lang po na yung katangian na yan ay likas na katangian ni Kap. Kaya sana po, matuto na tayo. Huwag na po tayong padala sa o ito. Ang mukha kayo, yung vote buying. Watcher ko no. Sus Mariosep, 123,000 lang ang voters namin. 172 cluster. Dapat, ang watcher mo sa apat na yon ha, sa apat na, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. 688 lang. Libo-libo Babayaran mo ng magkano? Kwentahin nyo po. Ako, para sa madaling kwentahan, may higit 100 lang ang sahod na isang mayor. Pero, ilagay natin sa 100,000 para madali kwentahan. Sa loob po na isang taon, 3.6, sa loob na isang taon, 1.2. Sa loob ng isang term, 3.6. Ngayon, kayo magkwenta kung ilang kayo. Dahil nagkakaalaman naman kayo, nagkikita-kita kayo kung saan kayo binabayaran Kwentahin nyo po kung magkano. Sige na. Palagay na natin, sinasabi nyo, 1.5, pagkatapos pa yung iba. Palagay nyo na lang 2,000 sa isang tao. Kwentahin nyo. At kwentahin nyo kung magkano ang sahod sa isang milyon. Lamang po,
Ako po, hindi ko po ipipilit ang aking sarili sa inyo. Nagsasalita po ako, hindi para sa sarili ko lang. Gusto ko po matuto na kayo. Dahil sa totoo lang po, ang labang ko ito, hindi ko po labang pang sarili to eh. Ba't ko po lalabanan yung mayor? Eh, ako kapitan lang eh. Kayo ang dahilan, kayong mamamayan, kung bakit ako tumakbo para sa mas mataas na posisyon. Para hindi kayo laging, sana all, sana all. Eto na po ako ngayon, hindi lang sa Gordon Heights. Lumabas po ako ng Gordon Heights. Kaya sana, ang laban na to, hindi ko lang po laban, hindi lang laban ng aking mga kasama. Laban po to ng buong sambayanan ng Olongapo. At kung sakali pong pagkatiwalaan nyo kami at kami ay pinalad na manalo, hindi lang po kami ang nanalo. Kayong mga mamamayan ng Olongapo ang tunay na panalo. Dahil makakatikim kayo ng gobyernong zero corruption at may serbisyong may puso at malasakit. Yun lamang po. Magkita-kits po tayo sana sa Mayo 9. Malinaw na ang isip nyo. Kung sino talaga ang nasa puso nyo, yun po ang iboto nyo. Kung sino yung taong pinaniniwalaan nyo, yun ang iboto nyo. Kasi napakasarap pong manalo dahil naniniwala sa iyo ang tao. Bakit ko po nasabi yun? Naramdaman ko po sa Barangay Gordon Heights. Napakadali pong magpasunod sa tao pag sila ay buo ang tiwala sa iyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.